Good morning guys, today's Monday. Nandito tayo ngayon sa New Liskeard at dito tayo nag-load check. Nagpalipas tayo ng gabi sa Cochrane, Ontario. So nandiyan si Kenji. Tapos na tayo mag-load check. Ang landmark ng New Liskeard, yung may truck na naka-display, oh. Kita nyo dito sa Petropas. Napakalawak ng parking ng Petropas dito sa New Liskeard, pero lupa lang siya. Pero okay lang yun, not bad. Kahit lupa siya, importante meron tayong malaking truck stop dito. Sa kabila naman yung Husky or Esso sa kabila. So ang biyahe natin ngayon ay papunta tayo ng Quebec, Delso, Quebec. At ang way natin dito sa Highway 17 417, then Quebec. So madadaanan natin ngayon guys yung anak ko doon sa way na yon, madadaanan. So ilang buwan na rin siya naka-assign doon, pero first time ko pa lang siya madadaanan ngayon kasi sadyain talaga yung location niya ngayon. Sadyain. Bali sa truck stop na yon, pupuntahan pa niya ako mga 15 to 20 kilometer ang layo niya doon sa truck stop at ang kampo niya. So mamaya daanan natin at makabanding ko man lang yung anak ko na Air Force. Makabanding ko man lang siya kahit sandali, then diretso na tayo ng Montreal, Quebec. Alright, doon tayo magpapalipas ng gabi before mag Montreal, then bukas ng umaga magdi-deliver tayo. Okay? Kenji, walang ligo-ligo. Tara, let's go. Let's go. Bago ako bumaba kanina guys, bago ako nag-circle check, nag-pump na ako ng 3. Then isang pump bago tayo umalis. Para laging updated sa preno. Meron pa tayong 718 km hanggang doon sa customer, pero hindi tayo didiretso doon. Doon tayo magpapalipas sa before dumating ng Montreal, sa truck stop din, sa Esso truck stop. Doon tayo magpalipas ng gabi. Haba, oh. Walmart, pwede pumarada dyan sa Walmart para mag grocery tayo. Yan, truck na puti, Contrans din, parehas ng logo, parehas ng truck, parehas tayo ng truck, pero ano yung bulk. Tayo dito guys sa brake check area. May Kelsey dito.
11:38. So bago tayo bumaba, mag-pump tayo ng 3 times. 1 2 3. So bumaba yung air pressure natin, magbi-build up tayo, maxin natin. So build up yan, tapos baba, circle check tayo. Then bago umalis, pump ulit ng 3 times. So dito sa brake check area guys, mandatory talaga tayo pumasok. So papakita ko lang sa inyo na napakalaki ng brake check area dito. At pag nag-brake check tayo, iikutan na rin natin yung truck natin na circle check, kumbaga tire check, then yung load check, okay naman yung mga load natin. Yun, isabay nyo na yung circle check. May Kelsey din doon. Dito sa brake check, mandatory talaga yan. May inspector o wala, kailangan natin pumasok dito. Hindi ko alam kung may camera ito eh. Pero mandatory pumasok tayo dito kahit walang inspector, kahit sa ang brake check area. May nagsabi sa akin na pwede dumiretso doon sa gasoline station. Siguro wala pang 1 minute gasoline station na dyan, at doon na mag brake check, sabay diesel na rin kasi nagtitipid nga sa oras. Pero mulat sa pool, hindi ko ginawa yan dahil nga iba yung brake check area, iba yung gasoline station. At saka minsan may mga inspector dito, mamaya dumiretso tayo, akala nila tinakbuhan na natin. Katulad ng ano yan, 1 plus 1 equals 3. Sasabihin ng teacher, bakit sobra ka ng isa? Sabihin mo naman, ma'am, malapit naman na sa 2 yun eh. Hindi pwede ganun, di ba? Mali pa rin yung sagot natin. So kailangan mandatory pumasok tayo dito, sabay tire check na rin. Okay, shout out sa Kelsey. Di ko alam kung Pilipino yan. Pilipino yata. Pilipino pala. Puntahan lang natin. Di ba? Brake check area lang to, napakaluwag. Sa kaya galing yan, load niya. Si ano pala to? Ikaw pala yan. Basta saan kayo galing? Lake? Nagpagawa kayo dyan? Puti? Puti na driver? Sino driver? Kukunin niyo yung truck. So, dalang niyo yan. Galing pa na yan, busy. Ingat. Gano'n lang ako, naglaga ng itlog para makakaalmasal. Hindi na. Okay na ako nun. Salamat. Kala ko puti eh. Puti na buhok. Okay. So kita nyo, halos mga truck huminto talaga dito. Kasi minsan may nagtatago dito na inspector. Diyan nagtatago. Ngayon pag tumakbo ka, diretso ka doon sa truck stop, hahabulin ka noon. Kaya wag na wag nyong gagawin yon. Pero nasa inyo pa rin yon kung gagawin nyo yung diretso na doon sa gasoline station o dadaan muna kayo dito sa brake check area. So yun lang,
Tire check tayo. Katulad nito. Nagta-tire check sila. Malakas pa yung ulan, no? Bumuhos pa. Lalaki ng patak dito ng ulan eh. Tayo sa truck stop. Tayo atras. Mahaba kasi tayo kaya dito tayo sa likod paparada. Nandito na tayo sa truck stop, guys. Tatawagan natin si Jessica para magpasundo tayo kasi may pinadala rin siya. Bigay natin yung gamit na kailangan niya. Hello. Out ka na? Yes. Andito na ako sa truck stop. Diyan ka na? Sige, pagpunta ka dyan. Oh, sige. Okay. Anong dala mo ba? Malalaki ba yun? Anong malalaki? Yung tent? Ako yung dala mo. Yung sakto lang, pang isahan lang. Okay.
Sige. Sige po. Okay, bye-bye. May tubig ka dyan? Isang galon lang. Hindi, tubig ng mga boy. Kaya nga, bottle water. Apo. Meron pero isang case lang. Bili na lang tayo. Malapit lang naman ang Walmart dito, di ba? Babalik na lang mga gamitin ko, no? Okay, bye-bye. Ingat ha. Okay po, babalik. Okay, bye. Ano ulit tayo? Erbing. Send na lang sa akin tayo. Sige, sige. Okay, bye-bye. Lagi siya nagsusundo dito sa tito niya. Hindi pa rin niya alam yung Erbing. Okay. Antayin natin siya, guys. Ayan na siya, guys. Ano yan? Naka-uniform pa. Kaka-off ko lang eh. Mm, Happy Father's Day. ay, salamat. Astig ah. Sakto kapag tawag mo, nakaka-off ko. Tao mo na. Kunin ko yan ah. Kaka-off ko lang eh. Basta. Happy Father's Day. Sakto kapag tawag mo, nakaka-off ko. Kunin ko yan. Ayan. Ayan yung occlusion. Magkakamping kasi siya eh. Kailangan niya itong gamit na to kasi magkakamping. Ayan, nagloloko pa tong ano ko eh. Mabiyahe ka ba? Pa North Bay? Pa Montreal. Wala nang work si Kuya Ram. Wala na eh. Kaya pala. Ito tayo ng ano? Gusto mo pumuntang Walmart? Ha? Gusto mo pumuntang Walmart? Ikaw. Tubig. Hindi mo ito. Okay lang naman. Hindi na lang ako meron pa ako isang case. Meron ka pa? Nagtanong na. Ano bang makakainan dyan? Layo ng Tim Horton. Ano ba gusto mo kainin? Osmos? Gusto mo Osmos? Ano yun? Hindi ko alam yun. May ano siya. Parang Lebanese food. Oh. So guys, nakakatuwa. Naka-uniform pa pala siya. Astig mo ba yan? Shawarma? Shawarma? Sige, Gusto pwede. mo yan? Sige. Masarap yun. Kumusta? Okay lang. Ang ganda ng sundalo na to ah. Maganda na lang ang anak mo eh. Alangan naman sabihin mo pa. Tingnan mo guys, naka-uniform pa. Oh. Ba't ibang kulay ngayon? Lagi naman brown. Ganyan ba yung brown yun? Dati pa? Dati yung green nung nasa training ko. Oo. Eh,
tapos na ako mag-training, kaya brown na. Brown na. Yun. Maraming nagtatanong. Doon tayo sa kabila exit. Pwede dyan. Pwede. Ay, uniform ka naman. Wala pa lang nagtanong, wala. Ako pala magtatanong sa'yo. Di ba dati nung pumunta kayo dito, parang ayaw nyo sa Saan? Canada? Mm-mm. Tapos after ng 1 year ba yun? Nung nasanay na. May 1 year nun, no? Or months lang nung nag-aral na kayo, no? Siguro after 1 year. After 1 year bago nyo na adapt, Maka- na-adapt yung Canada, no? Mm-mm. Paano kung hindi kayo nakarating dito? Ano kayang magiging status? Tinapos or ano? Ang saya siguro ng buhay ko, hayahay. Libre. Hindi ako nagtatrabaho sana ngayon, no? Pinapadalhan lang? Unlimited money. Yun lang. Wala eh. Nandito kailangan mag-work. Kailangan magtrabaho na. Mm-mm. Pero kung nasa Pinas siguro ako, tambay. Hindi mo sure kung anong magiging mo, no? Hindi ko. Siguro nag-aaral. Pero hindi ko alam kung ano. Kasi di ba sa Pilipinas, panay-aral naman talaga. Lagi naman sila nag-aaral. Mga kuya nila nag-aaral din. Then private school si Jessica at si Justin. Ano ba plano mong course dati? Hindi ko alam eh. Kasi kung ako ang masusunod, gusto ko talaga sila mag-dentist or nurse. Kasi syempre yun ang nakikita ko sa kasi nasa ground ako, yun ang nakikita ko dito. Ako siguro hindi ko kasi alam kasi wala naman sa pamilya namin nakapagtapos. So wala akong parang idol na si mami nurse. Gusto ko mag-nurse, walang ganun. Ang nakikita ko sila kuya, Nag-aaral ng college. Seaman. Kaya dati gusto ko rin seaman, gusto ko police. Gusto ko yung mga panlalaking trabaho, ganun. Yung mga nurse, dentist, hindi ko nakikita sarili ko. Siguro dahil wala rin naman ganun sa pamilya natin. Walang nurse sa mga pinsan mo, no? Kaya hindi ko rin pinangarap siguro. Kaya nga. Pero anong masasabi mo na parang naging comparison ba Canada at Pilipinas? Kasi may isip ka na nung pumunta ng Canada, di ba? Medyo malaki ka na eh. Anong comparison? Parang mas okay ba para sa'yo dito or sa Pilipinas? Ngayon, feeling ko mas okay dito. Kasi sa sahod pala. Sa sahod, sa lifestyle. Siguro. Tsaka basta maganda lang siya. Mas maganda kaysa sa Pilipinas. Parang mas safe ka dito? Mas safe. Mas safe tayo? Walang masyadong lindol. Wala masyadong kurakot. Walang ganong krimen? Wala masyadong krimen. Meron pero hindi kasing dami sa Pinas. Sa tingin ko, makapagtapos ka man doon, pero papangarapin mo pa rin mag-abroad kasi nga yung sahod ang nung una, kung halimbawa makatapos kayo, hindi nyo pa intindihin yung sahod. In the future na magkaroon kayo talaga na mature na pag-iisip, doon mo na masasabi na ay kailangan ko mag-abroad, kulang. Kasi may mga pangarap ka na sa buhay, gusto mo magkaroon ng kotse, gusto mo mabili yung gusto mo, di ba? Halos lahat ng kakilala ko sa Pilipinas gusto mag-abroad. May mga tinapos yun sila. Ayun yung goal, yung future goal nila, makapunta ng ibang bansa. Kasi nga sobrang baba ng sahod sa Pilipinas.
example, ano yung pinakamagandang tinapos nila? Nursing. Nursing? Mga nurse. Gusto nila mag-nurse sa ibang bansa Oo. kaysa sa Pilipinas. So mas okay na rin talaga na nadala namin kayo, nadala kita dito, nadala ko kayo dahil hindi nyo na kailangan mag-abroad pa. Opo. Kumbaga kasi pangarap ng iba makapag-abroad para kumita ng maganda. So kayo, hindi na kailangan mag-abroad dahil nandito na kayo. Magtrabaho na lang talaga. Kasi pag wala kang trabaho, wala kang kikitain. Bawal maging tambay eh. Bawal maging tambay. Tsaka nakita mo na parang walang tambay dito. Opo. Hindi katulad sa atin na hindi naman natin inaano yung tambay sa atin. Parang kaya natambay sila dahil ang hirap ng trabaho. At unang-una, kagagraduate mo lang, hahanapan ka ng experience. Dito, high school ka pa lang, tanggap na sa trabaho, di ba? So lalo kung makagraduate ka ng high school, tanggap ka rin. Sa atin, graduate ka ng college, pag nag-apply ka, hahanapan ka ng kung ano-ano mga requirements, tapos experience. Dito nung nag-apply ka ng trabaho, hinanapan ka ba ng police clearance, NBI, ano? Wala. Resume lang, di ba? Opo. Siguro sa ano lang, kapag mag-work ka sa government, saka lang may mga ganon. Kasi syempre kailangan nila ng trusted. Pero yung normal na trabaho, sa mga office, ganon, hindi nila. Wala ng police clearance, NBI, kung ano-anong mga valid ID, wala pa. Kasi alam nila, wala ka pang trabaho. Tsaka hindi mahirap kumuha ng valid ID dito, no? Katulad sa Pinas, kailangan mo ng valid ID para magka-valid ID. Kaya kailangan mo kumuha ng valid ID, hahanapan ka ngayon ng valid ID. Parang ang gulo. Kaya nakikita ko sa mga videos, ganun. Oo. Requirements ng trabaho, kailangan ng valid ID. Ngayon kukuha, hahanapan ng valid ID. Kaya ang requirement sa trabaho, kailangan may experience. Eh, kagagraduate mo. Oo, hanapan ng experience. Yun ang isa sa malaking problema sa Pilipinas o sa bansa natin. Maraming high school graduate, college graduate, pero hindi makapagtrabaho. Kaya mas maraming tambay sa atin dahil unang-una yung mga requirements kaagad ang problema. Magkaroon ka man ng requirements, hahanapan ka ng experience. So napakasad sa sitwasyon sa atin. Kaya yun lang share namin. Naikwento lang namin kasi nga katulad ni Jessica, high school graduate ka lang ba, di ba? Opo. Nagtrabaho siya kung saan-saan, wala namang hinanap na requirements. Bakit nga pala naisipan mo maganda na trabaho sa Subway, sa ano? Starbucks? Kulang yun. Hindi siya pang matagalan. Oo. Eh dito, syempre, mas lumalaki yung sahod. Pero sa Starbucks, yun na yun. Parang I mean, pansamantala. lalaki naman, pero pa konti-konti lang. Parang pansamantala lang talaga, no? Starbucks, McDonald's, hindi siya pang matagalan. Parang pang single lang talaga, no? Pag walang choice. Mm. Pag wala ka ng choice. Pero pag bata ka, syempre, may choice ka naman. Oh, yun. So yun, share lang namin kasi may mga kasamahan ako na gusto rin madala yung pamilya dito. Sana madala rin nila. Meron din kaming kasama na ayaw rin nila dalhin yung pamilya kasi malaki nga expenses dito sa Canada. Pero yun nga, siguro madali lang sa akin naka-adjust kasi nga wala naman akong kaibigan. Wala akong masyadong kaibigan sa Pilipinas. Tapos mga kaibigan ko na close ko malalayo pa sa akin. So parang hindi ako masyado nahirapan mag-adjust. Eh yung mga ngayon na ayaw nila, yung mga anak, ayaw nila pumunta dito kasi nga yung mga tropa nila, ganun. Pero ang may advice mo halimbawa ganun,
Sa ano tropa? sa mga katulad mo mga ganyang edad na anong may advice mo, mas better ba sa Pilipinas o much better dito na kung may pagkakataon makapunta ng Canada? Mas okay dito, mas better kasi sahod nga. Sa Pilipinas siguro yayaman ka lang kapag vlogger ka or Businessman. business owner na successful. Bakit hindi naman ako yumaman? Nagbablog ako. Walang Gusto gini. nila yung yung mga kalokohan eh. So yun guys, yun lang ang may share namin, ma-advise kasi happy ako na yung mga anak ko maganda yung mga trabaho nila, na hindi ko naman akalain na papasukin ni Jessica yung ganto dahil iba yung gusto ko, pero yun, ang ganda pala ng uniform eh. Ayoko kasi talaga ng ng nursing. Hindi ko talaga nakikita yung sarili ko sa hospital ganun. Kahit nung bata pa ako, never ko, 'di ba, yung mga kaklase ko, ang pangarap maging doktor, mag-alaga ng mga tao, ganun. Hindi ko talaga pinangarap yun kasi, ewan ko, takot ako sa hospital eh. Sabi ko pa nga kay Jessica guys, mag-doktor siya, mag-dentist siya, kahit sa Pilipinas siya mag-aral. Kung gusto niya magsama siya ng isa sa mga pinsan niya, gusto ko kasi mag-doktor siya or dentist. Kaso lang ayaw. Mas gustuin ko pang pumunta sa gera kesa Mag-dentist. pumunta sa hospital. Yun lang. So yun lang guys, yun lang ang maipapayo namin o may share na yun nga, sabi ni Jessica, mas advantage dito kung may pagkakataon lang. Pero kung wala, mag-aral pa rin kayo mabuti dyan sa Pilipinas, di ba? Baka nandyan din yung future nyo, di ba? So let's go, kakain kami dito sa shawarma. Osmos. Okay. Bawal camera doon guys ha. Hanggang dito na lang tayo. Ingat. Bye. Bye. Takbong pogi lang. So yun, bumili lang kami ng pagkain para may pangkain kami ng hapunan. At regalo daw ni Jessica na Happy Father's Day. Ito ang binili namin. Teka. Ito. Okay na to, isa lang. Bagay na bagay sa inyo yung jeep eh. Bagay na lang, ang mahal eh. Ang mahal ng monthly. Ingat Daddy, thank you. Bye-bye. Takbong pogi lang. Tama po. Guys, sobrang hirap ko. Tignan mo yung boots, hindi ako makabili ng bago. Food na oh. Alam mo kung bakit ganyan? Bakit? Nung nasa training ako, sabi ko, kailangan magmukha akong nagtatrabaho ng Masipag. masipag. Ginanon. May daya ah. Ngayon, ang pangit tuloy. Hindi pala mukhang masipag. Wala bang bakal to? Peke pala. Kala ko kung batches, siyempre may bakal, di ba? Binibigyan kami nila ng iba't ibang type ng boots. Meron akong yung may bakal, kaso ang hirap, ang sakit sa paa. Masakit sa paa. Maganda nga yan, malambot. Pero kapag kasi sa warehouse ako nagtatrabaho. Nakasay. Pag yung paa ko, hindi nila i-cover kasi binigyan nila ako ng boots hindi ko sinusuot. Pero kapag suot ko yung boots na may steel toe, i-cover nila. Yan. Pag mano pa mo, walang cover. Wala. Hindi nila ako babayaran kasi matigas ulo ko. Kasalanan mo. Pero issue nila yan ha. Kasi may ini-issue sila, ito normal. Yung sa mga normal na sa mga office, gano'n. Or yung steel toe na para sa amin sa warehouse.
Ayan, Loay guys. Tapos Canada flag. Sa left kasi heart. Sa heart. Ito yung Ito. unit ko. Ito yung rango. Hindi. Ito yung rango ko. Wala pa akong rango, guys. Wala pa rango. Ako pala yung pinakamababa. Pangalawa sa mababa, yung pinakamababa, yung nasa training. Pangalawa sa pinakamababa. Kumbaga nakagraduate na sa mababa. Hindi na ako pinakamababa. Tapos, ito yung unit ko, support for CDSG. Ito yung hindi ko alam. Ontario ata to eh. Basta yung base ko. Location, kumbaga province. Ontario. Parang ganon. Pero hindi nyo to nakita, guys. Hindi nyo alam kung nasaan ako ngayon. Kaya nasa truck stop lang kami. Hindi lang natin sasabihin yung location, pero yun. Dito siya sa part ng Ontario. Kita pa rin. Basta alam ng mga malalaman nila kung saan to eh. Based to ng... Pero Hindi. okay lang yun. Hindi naman alam namin mga civilian yan. Hindi naman alam ng kalabo. Sige. Bye-bye, ingat. Nasa ano naman to eh, nasa Google pag sinearch mo kung nasaan to. Makikita. Bye-bye guys. Okay, Takbong bye-bye. pogi lang. Ingat daddy. Okay, bye-bye. Ingat. Bye-bye. Ingat. Okay, bye-bye. Ingat ha. Tawag-tawag ka lang. Kasi parang ang tagal na natin hindi nagkita eh. Kailan ka ba na-assign dito? March. March, April, May, June. 3 months. Para ka na sa abroad eh. Kaya nga eh. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Okay. Bagay na bagay sa yung jeep sa uniform mo eh. Okay, bye-bye. Mas maganda pag-track. Ayun. Next goal na yun. Next na. Sige. Pag may rango na. Pag may rango na, pag may pagbayad, ayun, ano pala, Langko pa lang eh. rango eh. Yung sahod nandito. Bye-bye. Sige, bye-bye.